Bible Study or Kingdom Hub. Good evening to everyone. I'm glad that, yeah, in spite of circumstances, God is really good, right? Ako po ay nilagnat, trangkaso, pero sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, ako po ay okay na po ngayon. So sige po, tayo po muna ay manalangin. Let us all pray. Heavenly Father, Lord, we come to you in prayer and we praise you and glorify you, Father, for all the blessings that you have given to us in spite of circumstances. Hindi po magiging hadlang, Panginoon, yung mga circumstansya po namin sa buhay. Yeah. Ito po ay magbibigay sa amin ng kalakasan. I-bless nyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, as we give you praise and glory and honor tonight. And I pray all these things, Father, in Jesus' name. Amen and amen. All right, let us uh, sing this song. Let us praise God. All right. Sa isa pong awitin na nandito. Saglit lamang po. At, okay. Let us sing When Answers Aren't Enough. Right? Let us sing this song. When answers aren't enough, there is Jesus. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you cast a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time, Pastor, walang sound. sorrow broke more than just your heart. Ulitin po natin. Ulitin natin. Okay. Okay, share po. Sus. Yan po, meron na. Video lang. Video lang. You have faced the mountain. Okay. Share. Yan po, meron na. Meron na. Okay. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you cast a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you
verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Huwag na magtanong kung bakit nga ba. Landas ng ating Diyos ay alamin. Papanatag ang damdamin, danaw mo kanyang layunin. May luha man tagumpay ay kakamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot ay higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot ay higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Nariyan siya. Nariyan siya. Nariyan siya. Nariyan siya. Nariyan siya. Amen. Napakagandang awitin po niyan, ano? When answers aren't enough, there is Jesus. May mga pagkakataon sa buhay natin na minsan hindi natin alam kung ano yung mga kasagutan, ano? But mabuti ang Diyos kasi ang Panginoon, Jesus is enough. In every situation that we have in our lives, Jesus is enough. Ano man ang mga pagdadaanan po natin, enough po ang ating Panginoon. So, ayan. So, sa atin pong pagpapatuloy, ako po personally nagpapasalamat sa Panginoon dahil po grabe, ano, nagkaroon ako ng trangkaso. Buti na lang nandyan si Jen at uminom ako ng gamot. Yesterday talagang ang masama, nahihilo talaga ako. Purihin ang Panginoon dahil pinagaling po ako ng Panginoon, no? Hindi na umantong sa pupunta pa tayo ng hospital at purihin ang Panginoon dahil sa pamamagitan po ng panalangin, tayo po ay pinagaling ng atin pong Panginoon. And I praise and thank the Lord also dahil sa aking family, kami po ay tayo tunay na ginagabayan ng atin pong Panginoon. Patuloy na pinagpapala, ano, ng atin pong Panginoon sa bawat oras. Sapat ang biyaya po ng ating Panginoon sa bawat isa sa amin dito po sa bahay. So lahat po ng papuri at pasasalamat ay binabalik ko po sa atin pong Panginoon. Alright, so sige po, kayo po, Sister Jenny, ano ang inyong pasasalamatan sa Panginoon dyan?
yung continuous blessing sa amin kahit medyo malaki ang gastos, kahit papaano nakakaraos. Saka si Nari, continuous na nag-i-improve. Ang talagang he just have to improve sa balance niya. Hindi mga pambalanse. Pero kaya na niyang without a change. Pero hindi pa stable. Talagang, Hindi po nagkakit, yung ibang mga kapatid ko. okay, alright. So, sige si Brother Nary, ano ang pasasalamatan ni Brother Nary? Oo man. Dito, nimbiha nung datom pinapahulog tesis para memot kami in Kristi. Ano, siguro. Amen. So talagang napakabuti ng ating Panginoon, ano. So we are praying for you, Brother Nary. The Lord will completely heal you, all right? The Lord will yung balance na kailangan nyo, pagpe-pray po natin yan. At saka yung reliever po, nakahanap ko kami agad ng reliever kasi absent yung for 2 days yung regular namin for weekends. Yeah, praise God for that. Si Christian nanonood sa atin online din, ano. So he is joining he joined us online. So, yan, Christian, good evening. So, yes, manood lang ikaw dyan. Okay? So, purihin po ang ating Panginoon sa lahat po ng mga pagpapalang tinanggap natin at tatanggapin pa po natin mula sa Kanya. Napakabuti niya po sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Okay. So, tayo po ay magpatuloy. This is our third session sa ating topic about the church. And I don't think na matatapos po natin ito pa, no? Maybe there will be 2 sessions pa more. And then, because after this, we are gonna be praying for the baptism of Brother Nary. So, actually, dito sa, I don't know kung may clubhouse ba kayo dyan na may swimming pool. Meron. Nice, yeah, we can we can go there and doon natin gagawin yung baptismal rites. Okay, so let's pray for that, no? Sa mga kaganapan na gagawin pa ng ating Panginoon. Alright? So sige po, dito po tayo, nagtapos tayo doon sa we talk about the small group, okay? What the new believers did, what the disciples did or the apostles did to the new believers who are added to their number on that day. Okay? So, para po sa kaalaman ng lahat, nanonood sa atin online, ang pinag-aaralan po natin is itong libro na isinulat po ng inyong lingkod, 5 basic principles of the kingdom. Alright? So, there are 5 basic principles of the kingdom of God. So, we are on the last topic and we are studying right now the church or the ecclesia. So again, dito po tayo sa ano ang ginawa ng mga unang alagad doon sa 3,000 na idagdag sa kanila noong ang Apostle Peter or the Apostle Peter preached nung magtapos niya mag-preach na idagdag sa kanila agad, sumampalataya ang 3,000 katao, sumampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At iprinoseso po kaagad ng mga alagad yung buhay ng 3,000 ito. Dumaan sila sa proseso, pagtuturo ng mga alagad at mga activities na magbibigay sa kanila ng kalaguan. So, yun pong actually pang-7 na gawain na pinagtuunan po ng pansin
na ang mga alagad ay yung pong sama-samang pagdalo ng small group, which is that is what we are doing right now. We are having our small group virtually, all right? But sometimes we do it face to face. But we utilize the virtual technology o messenger na ibinigay ng Panginoon sa atin, na kahit na medyo malayo tayo sa isa't isa, nagawa po nating magturo ng small group. So sa panahon po ng mga alagad, wala pong internet. So basically, what they're doing is face to face. So ngayon po, dito po tayo sa sama-samang pagdalo sa small group. So hindi lamang nagkaroon ng pangkalahatang pagtitipon ang unang iglesia, sila po ay nagtitipon din sa kanilang mga tahanan o yung small group na tinatawag o yung itong ating ginagawa. So, pinahalagahan ng unang iglesia, no, the first church in the first century give importance of the small group ministry. And we know that the first Christians this small group gives them growth. Okay, nagkaroon sa kanila ng matinding paglago sa kanilang spiritual na buhay. So ang small group ay isang maliit na bahagi ng iglesia. Alright, isang maliit na pagtitipon, pero hindi po ito separate sa church, because small group is a church. Alright? Ang small group ay isang lugar o kung saan doon nagtitipon ang mga mananampalataya sa isang tahanan, sa isang bahay. Doon sila nagkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, pag-awit. Doon sila po sama-samang kumakain, nag-sharing of meal po sila. So, ang small group mismo ay hindi po ito parang inimbento lang ng mga disipulo, ng mga unang alagad, sapagkat ang Panginoong mismo, Panginoong Hesus mismo ang unang gumawa nito. Okay? Noong piliin niya yung 12, at alam natin na si Jesus ay mayroon pong 70 na alagad sa kanyang bago po siya o nung siya ay nagturo, nung tinuruan niya yung mga alagad, hindi lamang 12, kundi ang kanyang mga alagad ay 70. So, saan mo yan mababasa? Makikita po natin yan sa Lucas 10:17. Ang sabi po sa Lucas 10:17, pagkatapos nito ang 70 or 70 ay bumalik na may kagalakan. Kanilang isinabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay sumusunod sa amin sa pamamagitan ng iyong pangalan. So si Jesus Christ ay meron po siyang 70 o 70 na disciple. At mula doon sa 70 na kanyang mga alagad, pumili siya ng 12 upang intentional niya po itong hubugin sila, at ito po ay tinawag na mga apostol. Sa makatuwid, ang 12 na disciples ng ating Panginoon, yun po ang kanyang small group. Okay? So, ang 12 hindi po siya big group, kundi small group. Ayan. So, ang 12 ay ang grupong pinaglaanan ng Panginoong Hesus ng kanyang oras at panahon. Sinama niya ang mga ito saan man siya pumunta upang ipakita sa kanila ang kanyang buhay at paano siya nakisalamuha sa ibang tao. At dito po, may 3 hakbang na ginawa ang Panginoong Hesus sa kanyang small group, o paano niya binuo yung kanyang small group. So there are 3 things. So maybe in the future, if God allows na ikaw, Sister Jenny, si Brother Nary, magkaroon kayo ng sarili nyong small group, magturo kayo sa mga mananampalataya, ito yung 3 hakbang paano ginawa ni Jesus yung kanyang small group. So una, of course, ang ating Panginoon ay nanalangin. He prayed. At after He prayed, He invite them na maging mga alagad niya, itong 12. Makikita po niyan sa Lucas 6 verses 12 to 17.
So, pumili ang Panginoong Yesus ng mga fat na tao, F-A-T. Ano itong mga fat na tao? Ano itong fat na disciples? Una, letter F. Jesus Christ choose faithful ones. Faithful. Okay? So, mayroong katapatan sa Kanya at handang ialay ang sarili nila para sa Diyos. So, yun ang pinili ng ating Panginoon. So, unang hakbang, pumili siya at ang pinili niya po ay mga fat. Number 1, letter F, faithful. Ikalawa, A, available. So, yung mga disipulong handang sumunod sa Kanya at ibigay ang kanilang oras at panahon. So, ako po ay nagpapasalamat na in spite na hindi tayo face-to-face, in spite sa kalagayan po ni Brother Nary, you are available, right? So isa yan sa na-appreciate ko sa inyong mag-asawa. You are always available. Kahit hindi tayo face-to-face, we are using technology, and in spite sa kalagayan ni Brother Nary, you are there. You are available to listen to the Word of God. And letter T, the third one, T. So faithful, available, teachable. So Jesus Christ choose a teachable one. So yung mga alagad na handang matuto. So pinili niya yung mga taong handang matuto at handang magpaturo sa kanyang mga aral. So mapalad po tayo sapagkat kasama po tayo sa mga pinili ng ating Panginoon upang kanyang maging alagad. So piliin po nating magpatuloy sapagkat ito ang isang napakalaking pribilehiyong pinahintulutan ng Diyos sa buhay po natin. So ang unang hakbang sa pagbuo ni Jesus Christ ay una ng kanyang small group ay yung kanyang pagpili. So pumili siya. So I am blessed because the Lord gave you to me. Binigay kayo ng Panginoon sa akin, kayong mag-asawa at yung iba pa nating kasama po dito upang turuan ko kayo. So binigay kayo ng Panginoon, hindi po naman aksidente ang lahat, kundi ito po ay kalooban ng ating Panginoon. So ginamit lang po ako ng ating Panginoon para po sa inyo. So ang unang hakbang, the Lord choose His small group. He choose 12 and He choose fat, faithful, available, and teachable. Alright? Which is yun po yung nakita ko din sa inyo. And na-appreciate ko po yun. And then, ang ikalawang hakbang po na ginawa ni Jesus Christ, nung sinimulan niya ang kanyang small group, the very first small group, okay, na sinimulan ni Jesus Christ, ang ikalawang hakbang ay paghubog ni Jesus sa kanyang mga pinili upang lumago. So, the Lord Jesus Christ equipped them. Okay? So, sa Matthew 10, verses 1 to 4, sa loob ng 3 taon po, hinubog po ng ating Panginoon ang kanya pong mga alagad, ang kanya pong mga tinuruan at tinuruan niya po sila. Hinubog niya sa pamamagitan po ng kanya pong mga aral. Alright, so talagang napakabuti po ng ating Panginoon at napakaganda po ng kanyang ginawa sa kanya pong mga disipulo. And saglit lamang po at nagloloko po ang ating camera. Okay. Ayan. Alright, so yun po, napakaganda ng paghubog ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ginamit niya yung kanya pong kanyang knowledge. Okay? So, sa loob ng 3 taon, in the span of 3 years, Jesus Christ equipped His disciples at tinuro po ng ating Panginoon ang lahat ng kanilang dapat malaman. Alright? Patungkol sa kanyang paghahari. So, itinuro ni Jesus kung paano siya mamuhay sa gitna ng magulong mundo. Itinuro din po ng Panginoong Hesus kung paano sila mag-ibigan sa isa't isa at kung paano patawarin ang kanilang mga kaaway. Itinuro din ni Jesus sa kanila ang kanyang misyon, yung kanyang pangitain, yung kanyang vision at ang kanyang strategy sa paggawa ng mga alagad. So, ang daming tinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, dahan-dahan. Okay? He equipped them for the span of 3 years
Yun yung pagtuturo ng ating Panginoon sa kanila. So, ang unang hakbang ng pagbuo ni Jesus ng kanyang small group, una ay pumili siya. Ikalawa ay yung kanyang mga pinili, tinuruan niya sila. Ang ikatlo pong hakbang ng paggawa ni Jesus ng small group ay pagsugo ni Jesus sa kanyang mga pinili at hinubog upang ganapin nila ang misyon ni Jesus na sakupin ang mundo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, hindi lamang si Jesus nagturo. Hindi lamang sila nanatiling estudyante ng ating Panginoon. The disciples never stayed or remained a student of the Lord Jesus Christ. But the Lord Jesus Christ enlist His disciples. The Lord Jesus Christ empower them to do the ministry, to do the small group, to do His mission. Okay, makikita natin yan sa Matthew 28, the famous verse na sinugo ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Hindi po forever tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disciples, bagkus pagkatapos po nilang matuto, the Lord Jesus Christ sent them. So hindi habang buhay, na itinuruan ng Panginoon ang kanyang mga alagad. So bago siya bumalik sa langit, sinugo niya ang kanyang mga alagad upang humayo sa buong mundo, upang gumawa ng mga alagad. Ito ang ating pinakamahalagang misyon. This is the most important mission here on earth. Tayo po ay mga sundalo ng ating Panginoon. Ang trabaho po natin ay palayain ang mga taong nakatanikala sa kanilang mga kasalanan. That is our mission. Alright? To preach the gospel of the kingdom to the lost. Sa ating una, sa pamilya po natin. Ikalawa, sa mga kaibigan, mga kapitbahay, sa ating mga katrabaho. Kasi we are secure already. The Lord gave us eternal life already, and we are bound to eternity. Makakasama natin ang Panginoon sa eternity. We are secure, we are saved already. Now, what will happen to our friends? What will happen to our family members na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon? What will happen to our neighbors, to our office mates na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon? Basically, they will spend, kung hindi sila makakilala, hindi tayo hahayo para sa kanila, o hindi natin sila mabahaginan ng Ebanghelyo, they are gonna be spending eternity in hell, right? While we are spending eternity with our God. So, yeah, it is our job, it is our mission na itong mga itinuro po ni Pastor sa atin, tandaan natin sapagkat ito po ang ibabahagi po natin when we are ready to preach the gospel to our friends and families and office mates and co-workers. So again, Jesus Christ sent them. Okay, Jesus Christ sent them. So so that's the first na purpose ng ating Panginoon. Ang unang purpose na ginawa ng ating Panginoon ay gumawa siya ng small group. Okay, and then there are mayroong dalawang layunin para sa small group. So ano itong dalawang layunin, dalawang purpose ng small group? Bakit pa tayo nag-i-small group? So ang unang purpose ng ating small group, itong ginagawa po natin, ay transformasyon ng buhay, transformation of our lives. So the reason why we are here, we are having this small group online and sometimes face-to-face is because we want our lives to be transformed. Okay? Ang dahilan kung bakit tayo dumadalo ay para lumago ang ating mga espiritual na buhay. At sa ating kalaguang espiritual, magbubunga ito ng pagbabago tungo sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesus. So ganito ang nangyari sa buhay po ng mga mananampalataya sa aklat ng mga gawa. Silang lahat ay tunay na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Nabago ang kanilang pananaw, nabago ang kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa, at maging sa kanilang pagbibigay at pagtulong sa mga nangangailangan. In Acts chapter 2 verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga kayamanan at ang mapagbilhan ay pinamahagi sa lahat ayon sa nangangailangan
ng bawat isa. So we talk about giving last time, a radical giving na ginawa po ng mga alagad. So hindi lamang doon sa pagbibigay nila na bago ang lahat, total transformation ng buhay po ng mga mananampalataya na dumalo po sa small group. So, yan yung unang layunin. Ang first na layunin ay transformasyon ng buhay. We have this small group for us to be transformed. And then second one is multiplication. Multiplikasyon ng mga mananampalataya. Hindi lamang tayo matransform, but our goal here is to multiply. Okay, that is why I'm challenging you to invite maybe your friends, maybe your family na hindi pa nakakilala sa Panginoon to join us dito. Sayang wala yung iba ng kasama po natin dito, but our goal is multiplication of believers. So ang isang small group ay mayroong isang balancing sistema. Ang ibig sabihin, kapag lumalago na ang lahat ng dumadalo ng small group, ito ay dapat magkaroon ng tinatawag na natural fruit o natural na pamumunga. Sapagkat ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang small group. So, nung tinuruan ng Panginoon yung kanyang small group, yung kanyang mga alagad, yung kanyang 12 disciples, ito ang kanyang sinabi sa John chapter 15 verse 8. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. So, the Father glorifies if you bear much fruit. Okay, showing to be my disciples. So, anong bunga ito? Hindi po ito bunga ng prutas. Bunga natin. So, the moment that we invite people, okay, kung tayo yung nag-imbita at yung tao ay tumanggap, kumilala sa Panginoon, hindi bunga ni pastor yun. Bunga po natin ito. Okay? So, yan, when we invite people and that person received the Lord Jesus Christ and that person accepted the gospel of the kingdom, yun ay magiging bunga po natin. Okay? Sa ating mga buhay. At pag ginawa po natin yan, pag nangyari po yan, the Father truly glorifies, nag-glorify natin ang Ama. So, ang tinutukoy po ng ating Panginoong Yesus muli ay ang bunga ay yung mga taong ating nabahaginan ng Ebanghelyo, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at maaaring madala natin sa pamilya ng Diyos, ang Iglesia. So, ang ikaapat na katotohanan po, the fourth na katotohanan, hindi lahat ay kaanib sa pamilya ng Diyos ay anak sa pamilya ng Diyos ay anak ng Diyos. So hindi lahat ng kaanib sa church ay anak ng Diyos. Okay? Not all who attended the church are child of God. So ang iglesia, the church ay ang mga tinawag. So ang ating Diyos bilang bayan, bilang kaharian dito sa lupa. So tayo yung bayan, tayo yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. So 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So ang iglesia ay pamilya ng Diyos dito sa lupa. Hindi lahat ng tao ay otomatikong maging kaanib sa pamilya ng Diyos o hindi lahat ay anak ng Diyos. Sa mundong ito, mayroong dalawang kaharian o dalawang uri ng espiritual na pamilya. So in 1 John chapter 3 verse 10, ang sabi po dito ni Juan, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. You see, so there are two kingdoms in this world. Kingdom of God, the kingdom of light, and the kingdom of the devil. Alright? Which is, yun yung kaharian po ng Diablo. So, tingnan po natin itong dalawang kaharian ito. So, ang unang kaharian ay kaharian ng kadiliman. Ito ang pinaghaharian ng Diablo. Ang mga anak ng Diablo ay mga taong hindi sumasampalataya kay Jesus.
Sila ay nananatili sa kadiliman at hindi kumikilala kay Jesus. So ang salitang kadiliman po ay tumutukoy sa kasalanan. So ang kaharian ng kadiliman ay ayaw sa liwanag. Ang ibig sabihin, hindi nila binibigyang halaga ang mga gawain patungkol sa Diyos sapagkat sila ay binulag ng Diablo upang hindi nila masumpungan ang kaharian ng liwanag. Ikalawang Korinto 4:4 ang sabi po ni Apostol Pablo, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Ito ay tumutukoy kay Satanas sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, unbelievers, our friends, our families who na hindi po sumasampalataya, hindi po naniniwala, sila po ay binulag ng dyablo. Kaya ang trabaho po natin ay ipanalangin sila, dalhin sila, sapagkat hearing the Word of God will set them free. Okay? Mapapalaya po sila sa pamamagitan po ng pakikinig ng ebanghelyo ng atin pong Panginoon. So si Satanas ang naghahari sa buhay ng mga taong nasa kadiliman. Ang mga taong nasa kadiliman ay mga taong gumagawa ng mga bagay na kasuklam-suklam po sa Diyos. Mga bagay na hindi nakapagbibigay lugod sa Panginoon. At ang mga anak ng dyablo ay dadanas ng parusa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Makikita po natin at mababasa po yan sa Pahayag 21:8. Ang sabi po dito ni Juan sa Revelation 21 verse 8, ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa na nagniningas na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. So ito po ay tumutukoy sa impyerno. Ang sinasabi po ni Juan dito na ipinakita sa kanya ng ating Panginoon. So, muli, ang unang kaharian ay kaharian ng kadiliman at ang lahat po ng nasa kaharian ng kadiliman ayun yung mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. At pagdating po ng araw, sila po ay paparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, apoy at asupre. So yun yung description po sa parusa para po sa kanila. So ang ikalawa pong kaharian, ang kaharian po ng liwanag. So ito ang kaharian ng Diyos, ang kabilang sa kaharian ng Diyos ay tinawag na mga anak ng Diyos, o child of God. Ang lahat ng sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. And let me read it. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So to those who believe and accepted the Lord Jesus Christ, God gave them the authority, the right to become a child of God. Saka lang po tayo magiging child of God if we believe. If we believe, tumanggap tayo, sumampalataya tayo, saka lang tayo maging child of God at mapabilang po sa kaharian ng ating Panginoon. So ibinikod ng Diyos ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng iglesia. So we are called out ones, binukod tayo. Ibig sabihin, ang iglesia ay ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, but not the totality of the kingdom. Okay? Ang lahat ng tinubos ni Jesus ay nasa katotohanan sapagkat ang totoong iglesia ay mayroong kasiguraduhan at makakaasa tayong lahat na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus doon sa langit. So ang sabi po ng Bible in John chapter 14 verses 1 to 3, ang sabi po dito, huwag magbagabag ang inyong kalooban. By the way, it is the Lord Jesus Christ. He is speaking in this context. Siya pong nagsasalita dito.
Do not let your heart be troubled, sabi ng Panginoon. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Jesus Christ is preparing a place for us in heaven. All right? He's preparing a place for us in heaven, in the mansion, in His Father's kingdom, in His Father's house. Jesus Christ is preparing a place for His children, for us. And He will come back again. All right? So pagbalik ng ating Panginoon, kung hindi tayo aabuti ng kamatayan at babalik ang Panginoon, makakasama natin siya. At makakasalamuhan natin ang Panginoong Hesus ng mukhaan. And right now, since hindi pa po siya bumabalik, He is still preparing a place for all of us. In Ephesians chapter 5, verses 25 to 26, sabi ni Apostol Pablo, na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghugas sa tubig at sa salita. So, one of the purpose of the death of Jesus Christ is for us to be cleansed, para ma-cleanse po tayo. We are already cleansed. We are already clean in the sight of God. And that is because of the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 2 verse 19, sabi ni Paul, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. So, the word household, sambahayan po dito, it speaks of the church. Okay? Ang ibig sabihin po, tinutukoy ni Pablo ay ang iglesia ng atin pong Panginoon. So, ang mga talata sa itaas ay nagsasabi kung gaano tayo kapalad. Okay? We are so blessed because tayo po ay napabilang, we are belongs to the kingdom of God here on earth. Okay? The church. So, paano nga ba tayo napabilang sa pamilya ng Diyos? So, ito yung pag-usapan natin. Paano tayo napabilang? Okay? Paano tayo naipasok sa kaharian? So, this is just a review of our first topic, actually. Okay? So, let's study this. Paano tayo napabilang? Alright, so sabi po dito, dahil tayo ay pinanganak na maguli, we are born again, sa English, ang kapanganakang muli o pagiging born again ay isang spiritual na karanasan na ating naranasan noong tayo ay sumampalataya kay Jesus at nagsisi sa ating mga kasalanan. So ito ang naging daan upang tayo ay mapabilang sa pamilya po ng Diyos dito sa lupa. So sabi po ng John 3 verse 3, sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito ay malibang ipanganak na muli o born again ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban na ang tao ay maging born again, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So tayo ay pinanganak na muli sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi ito dahil sa ating mga sarili. Sa makatuwid, ang Diyos ang gumawa ng ating kaligtasan. Ito ay dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. At basahin po natin yung Romans chapter 5 verse 8 to 9. So sabi ni Pablo po dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. We are justified. Yung salitang napawalang sala, we are justified. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So, dahil sa biyaya, tayo ay nagtamo ng kaligtasan. So, ang biyaya po, the grace, ang nagbigay daan sa atin upang mapabilang sa pamilya ng Diyos.
So ang salitang biyaya o grace ay ang ibig sabihin po sa English, ang ibig sabihin po nito, ang meaning sa English is unmerited favor. So ito ay ibinigay sa atin ng libre at wala tayong ginawa. Ito ay kaloob ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa kanyang anak na si Jesus. So ang lahat ay ibinigay sa atin ng Diyos at kinakailangan nating maunawaan kung ano ang biyaya upang mas lalo pa po natin itong mapahalagahan mas lalo nating mapahalagahan ang ating kaligtasan. So, tinanggap natin ang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8. So, Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So in English, sabi po, for by grace you are saved through faith. It is a gift from God, not of yourselves. So hindi dahil sa atin, it is a gift, biyaya, regalo po ng ating Panginoon. Yun pong dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay nagtamo ng kaligtasan. So ang kapanganakang muli ay nagbigay sa atin ng pambihirang pagkakataon upang mapabilang po tayo sa kaharian ng Diyos dito po sa lupa. So ang iglesia ay ang kalipunang pinili ng Diyos. The church is a kalipunan na pinili ng Diyos. Ito ang mga taong nagtamo ng kaligtasan. So take note of that. Ang iglesia na pinili ng Diyos ay mga taon nagtamo na ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. So itinuro po ng ating Panginoong Hesus ang kasiguraduhan ng kaligtasan. So ito ang ating pinanghahawakan sapagkat ito ay isang pangako na nagmula mismo sa ating tagapagligtas. Ang lahat ng napabilang sa kaharian ng Diyos dito sa lupa ay mayroong kasiguraduhan ng kaligtasan. Sapagkat, una, tayo po ay bayang pinili ng Diyos. So bakit meron tayong assurance? Bakit meron tayong assurance of salvation that when we die, we will go straight to God. Okay? It's because tayo po ay pinili. We are a chosen nation, generation by God. Sabi ng 1 Peter, okay? At siguro dito po ako magtatapos, 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap na kayo ng kanyang habag. So we are a chosen nation. We are a modern Israel. All right? Ang iglesia ay ang modernong Israel na pinili po ng Panginoon. At tayo po yon. Kabilang po tayo sa bayang pinili ng ating Panginoon. So yun yung una. At dyan po ako magtatapos. Meron pa pong 3 dyan. Okay? Dahilan kung ba't natin sinabi na tayo ay may kasiguraduhan sa kaligtasan sapagkat pinili tayo ng Diyos bilang bayan. Ang ikalawa po niyan ay tayo ay tinawag ng Diyos. God called us. Ang ikatlo po, tayo ay ginawang matuwid ng Diyos. We are justified. The Lord declared us righteous. And then number 4, tayo ay tinubos ng Diyos. We are redeemed by God. Alright? So, yan po ang 3 ay pag-usapan natin sa susunod. Okay? Na Sabado or Linggo, kung ano ang loobin po ng atin pong Panginoong Jesucristo. So maraming salamat po. Ayan, sa atin pong God's Kingdom Family, GKF, online small group.
sa Greenwoods. Alright? So, maraming salamat po sa inyong dalawa, Sister Jenny, Brother Neri, and tayo po ay dumako sa atin pong right away, sa atin pong key takeaways. Ako personally, ang key takeaways ko po dito, ay ako po yung lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat ako po yung makasalanan pero pinili po ako ng Panginoon. Nasumpungan ako ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. The Lord choose me na maging anak niya, mapabilang sa kanyang kaharian, and I'm so grateful. Alright? Kasi hindi ko kayang gawin yon. Ginawa po yun ng atin pong Panginoon. Alright? So, sige po, Sister Jenny, kayo po, ano po ang inyong key takeaways po dito? Ang being a child of God, may kasiguraduhan na po tayong makakapasok sa kahariang inihanda sa atin ni Jesucristo. Amen. Amen. So, yan, isa po yan, isa po yan sa assurance na meron po tayo. The Lord prepared a place for us, and that's an assurance that Jesus Christ Himself, siya yung nagbigay sa atin ng assurance po na yan. Alright, Brother Neri, what is your key takeaways for tonight's lesson? Ang takeaway ko lang, kay Lord, I'm so happy na I'm able to be part of it. I tell the hard work. Well, only now. Only now. Only now. Only now. Na? I learned about Christ. Learned about Christ. Okay. I have grown up to be Catholic. Then Catholic daw siya. I put this right down. Only now. Okay. Yeah. All right. Well, it's not too late because, natagpuan ka ng ating Panginoon. Your situation, that's a divine appointment na binigay ng ating Panginoon. Naniniwala ako na ikaw ay pagagalingin ng ating Panginoon. All right? So, yeah, we will continue to pray, and I know that you have a desire, and that desire ay mafulfill po yan sa takdang panahon. All right? So, maraming salamat, Brother Neri, for your key takeaways. Sige po, any prayer request? Any prayer request po ninyo dyan po sa inyong tahanan? Prayer request? Yes po. Pastor? Yes. Si Venus, si aso namin, may sakit na naman, Pastor. Oh. Kagagaling pa, sakit na naman. Nako, sige. Hindi ko alam gagawin. Pero binigyan ko na siya ng honey. Kasi medyo dumadalang na yung cough niya. Oh, okay. Hindi ko alam saan po yung virus eh. Okay. Oo. At saka ang prayer request namin as usual is for the continuous improvement of Nari. Okay. Huwag sana siya panghinaan ng loob kasi minsan pinanghihinaan siya ng loob. Take away his anxiety. Okay. Saka magkaroon sana siya ng sound sleep. Minsan hindi siya nakakatulog dahil of his anxiety niya. Yun po. Okay. Sige po. Let us pray all together, and then I'm gonna close the prayer session. So let us all pray together. Let us pray. Dear God, Lord, we praise and thank you for all the blessings that you have given to us. We thank you for the opportunity for this online small group, God's Kingdom Hub. We praise you for the life of Sister Jenny, Brother Neri. Maraming salamat po, Panginoon, for giving them strength, wisdom, and also provision po, Panginoon. We know, Father, na sa situation po nila, medyo mahirap sa kanila, Panginoon.
ang situation po lang ngayon. And Lord, we praise and glorify you. We thank you because you are there. You are enough for us. I pray, Father, for Sister Jenny. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, katalinuhan, katyagaan, Panginoon, patience sa araw-araw po, Panginoon. And also, Brother Neri, we claim, Father, the complete healing sa kanya. We claim, Father, in Jesus' name, na totally siya po ay magkaroon ng kumpletong kagalingan. And we are praying also yung pong balance, Panginoon, yung kanyang balance, pag-balance na sa kanyang sarili. We pray, Father, na ito po ay magkaroon ng katuparan po, Panginoon, upang sa ganon ay yung kanyang paglakad ay magiging straight po, Lord. Lord, salamat. And we also include yung kanila pong alaga, Panginoon. Pagalingin niyo po ito. Alam namin, Panginoon, na hindi namin alam kung ano yung kanyang sakit, yung karamdaman, Panginoon. But Lord, pagalingin niyo po ang kanilang alaga, Panginoon, in Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng kasagutan niyo sa panalangin, even sa my family, provision, sa aking family, Panginoon, at kalakasan po sa aking family, Lord. I-bless niyo po ang bawat sa amin, even sa mga wala po dito, si Christian, si Rachel, Panginoon, si Brother Rick, at ang iba pa po naming mga kasama dito sa aming online small group. Lord, maraming salamat sa inyo po lahat ng papuri at luwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas, aming Hari. Amen and amen. All right. Yes. So, yes, salamat po at tayo po ay natapos na sa atin pong online small group. Tayo po ay mag-picture muli. Ayan, so if you can, please open your camera. Ayan, there you go. Na-miss ko na po kayong dalawa. Ayan, hopefully by next Saturday, makapunta na po ako dyan. Ayan, so, smile tayo. Ready? One. Brother Neri. Sige, patuloy natin pag-pray. 1, 2, 3. All right. So, ayan, salamat Sister Jenny, Brother Neri. God bless you. All right? See you on Saturday. Bye-bye. Salamat po. Okay po. Bye-bye po. Good night. Good night.